has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. Dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinisan. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Tuta ang ICC, VP Sara tinawag na traidor sina Marcos at Trillanes dahil sa pakipagtulungan umano sa ICC para sa kaso ng kanyang tatay Digong. Aprobado ng Pangulo tax records ni VP Sara sinumite na sa impeachment court matapos payagan ni PBBM. Ceasefire my foot. Sa gitna ng World War nila ni Cayetano, Senator Ping Lacson, binanata ng anyay nag-alok ng ceasefire kaugnay sa flood control issue sa Taguig. Inakusahan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos na nakikipagtulungan sa International Criminal Court o ICC para sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, bagay na tinanggi ng palasyo. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, anong pananaw ng Malacanang sa bagong paratang ni VP Sara? Nonsense, Gigi. Yan yung sagot ni Palace Press Officer Claire Castro nang matanong tungkol nga dito sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte habang nagrarally yung kanyang mga supporters dyan sa The Hague. Sinabi rin kasi ni Vice President Duterte na malinaw na sinusuportahan hindi lamang ni Pangulong Bongbong Marcos, kasama na rin si dating Senador Antonio Trillanes IV doon sa investigasyon ng International Criminal Court. Ang tingin nila kumbaga may sabuatan. Etong sina PBBM, Senador Trillanes at ang ICC, kaya patuloy pa rin na gumugulong yung kaso laban sa dating Pangulo. Pero syempre, sinasabi ng Malacanang dyan, parang wala namang basehan itong mga pinagsasasabi ni VP Sara. Pero sabi ni VP Sara, malinaw na traidor ang Pangulo at ang dating Senador. Pakinggan muna natin yung sinabi ni VP Sara sa harap ng kanyang mga supporters sa The Hague. Yes, they are traitors to a Filipino and to the country. But more than that, ang ICC ay tuta ni Trillanes at ni Marcos. Correct! Yun. Marcos supporting ICC, ICC supporting Marcos. Money! Pero Gigi, ang sinasabi ni Undersecretary Castro, baka naman out of frustration. Kaya nabanggit ni VP Sara mga ganitong kataga dahil hanggang ngayon nakakulong pa rin yung kanyang ama dyan nga sa detention facility ng ICC. Pero iginiit nilang muli na walang kinalaman si Pangulong Marcos kung ano man yung kaso ngayon ni FPRRD dahil ang kaso na yan ay isinampa pa taong 2017 at nung panahon na yon hindi pa naman nakaupo sa Malacanang si Pangulong Marcos. Narito ang paliwanag ni Yuse Castro. Tumutupad lang ang Pangulo sa batas. Kung meron dapat sisihin, walang iba, kundi ang kanyang sariling ama. Dahil sa mga pag-amin nito na siya mismo ay pumatay at nagpapatay. Kasama ang ibang mga co-perpetrators. Ang lahat po halos ng sinasabi ng Vice Presidente sa ngayon ay walang basihan, walang saysay, useless, at nonsense. Maaaring ito ay kanya nasasabi out of frustration dahil ang kanyang ama ngayon ay nililitis sa ICC. At Maricel, kasama rin sa tinawag na traidor ni VP Sara, si dating Senador Trillanes. May sagot na ba si Trillanes dito? Yes, Gigi, ang sabi ni dating Senador Antonio Trillanes, nahihibang na itong si Vice President Sara Duterte. Sabi ni Trillanes, malinaw naman daw na yung kaso na kinakaharap ngayon ni dating Pangulong Duterte sa ICC ay bunga ng ilang taong investigasyon na isinagawa ng ICC. At hindi rin naman daw ito maikakaila dahil maraming Pilipino rin naman daw ang nakakaalam tungkol sa patayan na nangyari dito sa bansa sa ilalim ng kanyang administrasyon dahil nga doon sa ipinatupad na anti-drug war ng Administrasyong Duterte. Gigi.
At nabanggit din ni VP Sara na duda raw siya na totoong mga biktima ng drug war na nasa listahan ng ICC. Bakit ito nasabi ng bise? Jiggy, iniugnay kasi ni Vice President Sara Duterte yung iba raw kaso ng extrajudicial killings na baka mamaya napapagkamalang biktima noong sinasabing drug war ng administrasyon ng kanyang ama. Ang sinasabi kasi nitong si Vice Presidente, dito raw sa Pilipinas, pwede ka raw mag-hire ng gunman sa halagang 5,000 piso at yan ay maituturing din na EJK. Baka mamaya yung iba daw ng mga kasong kasama dyan, iniuugnay din doon sa drug war na ikinaso naman sa kanyang ama. So narito lang, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Vice President Sara Duterte. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos, that is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. Pero syempre, Jiggy, hindi pinalampas ng Malacanang yung pahayag na yan ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi ni Yusek Claire Castro, kung totoo itong mga sinasabi ni Vice President Duterte na talagang merong gunfire, meron talagang pwedeng i-hire na gunman sa halagang 5,000 pesos, anong nangyari? Bakit daw hindi ito na-aksyonan nung panahon ni dating Pangulong Duterte at siya naman din daw mismong opisyal ng gobyerno? Ano raw bang nagawa niya para tugunan ito? Kung totoo raw na merong impormasyon si Vice President Sara Duterte tungkol dito sa sinasabi niyang 5,000 pesos na halaga para makapag-hire ng gunman, dapat daw magbigay siya ng datos doon sa mga concerned agencies nang sa gayon, masolusyonan itong problemang ito kung totoo nga siyang issue dito sa ating bansa. Naritong sinabi ni Yusek Castro. Matagal na siyang opisyal, matagal din namuno ang kanyang ama bilang presidente. Bakit kaya hindi ito nasawata? Kung totoo ang kanyang binabanggit patungkol dito. Dapat siya na ang nauna na ito ay pigilan at hindi i-promote ang pagkausap sa isang assassin para pumatay sa taong kanyang kinaiinisan o sa taong siya ay galit. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Maricel Lalili live mula sa TV5 Media Center. Pinayagan ni Pangulong Marcos ang BIR na buksan ang tax record si VP Sara at kanyang mister na si Attorney Mans Carpio. Kasunod ito ang pagpapasabina ng impeachment court sa financial records ng bise para sa kanyang paglilitis. Live mula rin sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, natanggap na ba ng impeachment court ang mga dokumentong ito? Jiggy, nakapagsumite at natanggap na nga ng impeachment court yung mga tax records ni VP Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Mans Carpio. Yan ay alinsunod dun sa pagpapasapina ng impeachment court sa naturang mga dokumento dahil din sa kahilingan ng prosekusyon. So Jiggy, bakit ba hinihingi ng prosekusyon yan? Dahil ayon sa prosekusyon, magagamit nila yung mga dokumentong yan kapag nakarating na yung impeachment court doon sa pagtalakay ng Article 2 ng impeachment case ni VP Sara Duterte kung saan nga pag-uusapan yung di umano ay unexplained wealth o di maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. So para saan ang tax records? Gagawin daw yung financial baseline kung saan ibabangga yung mga binayaran niyang buwis doon naman sa mga naipasok na pera na ilalabas at nadeklara sa kanyang SALN, bank records at gayon din sa kanyang AMLAC records. Pero Jiggy, tandaan natin na doon sa National Internal Revenue Code, Section 71, nakalagay hindi basta-bastang pwedeng ilabas, isapubliko at suriin ang tax records ng isang individual. Kailangan may pag-aproba dyan ang Pangulo ng ating bansa. Bagay na ibinigay naman ni Pangulong Bongbong Marcos na kinumpirma ni Palace spokesperson na Yusek Claire Castro. Narito ang bahagi ng pahayag ni Yusek Claire Castro. Nag-approve na o nagbigay na ng clearance ang Pangulo sa BIR upang mabuksan ang tax records ni VP Sara at saka ni Attorney Mans Carpio. Kung ano ang sinasabi ng batas, susunod po ang Pangulo. At may nang sinabi ni PBBM na hindi siya makikialam o ang ehekutibo sa impeachment trial, pero ngayon inaprubahan niya ang pagbubukas ng tax records kaugnay ng impeachment trial. Ay anong paliwanag dito ng Malacanang?
Alam mo, Jiggy, iginigiit ni Pala spokesperson Yuse Claire Castro na hindi politically motivated yung pag-aproba o pagpayag ni Pangulong Bongbong Marcos na buksan, isa publiko, ipasuri ang tax records ng Vice Presidente. Tumatalima lamang daw at sumusunod sa batas ang Pangulo at hindi raw nito ipagkakait ang katotohanan sa taong bayan kaya pinayagan niya ang impeachment court na magkaroon ng kopya ng naturang mga tax records. Narito muli ang pahayag ni Yuse Claire Castro. Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated. So saan pupunta? Saan gagawi ang Pangulo? Kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Manscarpio at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan. At may update na ba kaugnay doon sa bank records ni VP Sara na pinasabi na rin ng impeachment court? Yes, Jiggy, also within today, nag-comply yung 6 na bangko na pinasapina ng impeachment court para nga sa financial records ng Vice Presidente at ng kanyang asawang si Atty. Manscarpio, yung 20 companies na sinasabing may kaugnayan sa kanya at maging yung Anti-Money Laundering Council, nag-submit na rin sila ng kanilang records. Ayon sa Clerk of Court, na si Atty. Renato Bantog, ang Senate Secretary din, ay sinimulan pa lang nilang i-inventaryo yung mga nilalaman nung sinubmit sa kanilang financial records. But of course, Chigi, hindi natapos ngayong araw na ito sa dami ng mga dokumento. So basically, parang nabilang lang daw nila kung ilan yung dokumento, ilang folders yung dumating sa kanila. Kaya nga hindi rin nila masabi kung ang pumasok ba ay from 2007 to 2025. Wala pa raw sila sa puntong yon. And by the way, Chigi, USB ang hiningi nila at printed copy ng mga financial records na yan. At ang sabi pa nga ni Atty. Bantug ay sila lamang ng kanyang staff ang nag-inventory niyan o nag-inventaryo niyan, walang kasama from any camp ng prosecution at ng defense. Samantala, yung tax records na isinumite ng BIRGG, merong authorization letter na kasama galing sa palasyo. Pero tinanong kasi natin si Atty. Bantug kung signed by President Marcos ba yan, hindi na niya idinetali at ayaw na rin niya sagutin. Pero narito ang bahagi ng pahayag ni Atty. Bantug kaugnay din sa mga financial records na isinumite sa impeachment court. So those boxes we inspected ilan yung folder sa loob. No? So ganun pa lang yung ginawa natin today. We cannot go yet into the contents, we cannot go yet into the details of the submission. Otherwise baka abutin kami na hanggang Sunday. Ngayon, matagal lang sinasabi ng defense team na buksan yan o hindi yan buksan, handa silang idepensa yan. Pero sa pagkakataon na inutusan ng Pangulo na buksan nga yan, paano ito makakatulong, itong financial records, sa mga senator judges? Malaking bagay para sa mga senator judge na siyang magiging hukom. At the end of this trial, sila naman talaga magdedesisyon. Ayon yan kay Senator Judge Erwin Tulfo kasi mas mainam daw na meron silang dokumentong pagbabasehan ng kanilang magiging desisyon sa huli kesa daw kwento-kwento lang. And para din kay Senator Erwin Tulfo, mainam na yung financial records, hindi lang yung kung kailan naging impeachable official si VP Sara, which is 2022 onwards. Mainam daw para sa kanya na talagang even before that, so meaning kahit nung mayor pa siya. Kasi para makita daw talaga nila yung pumasok na pera, kung ito ba ay justifiable. Baka naman justifiable yung yaman na meron siya at hindi naman pala questionable. Pero isa rin ang sinasabi niyang pwede rin nilang makita dyan, oras na masuri nila yan, ay makikita nila based on sa mga dokumento, sa SALN, sa bank records, sa BIR, sa AMLAC, kung may biglang pagyaman yung Vice Presidente. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Judge Erwin Tulfo. Doon natin makikita parang ika nga snapshot nung nakaraang taon kung magkano na yung binabayad nila. Kasi rather na kung bubuksan mo lang ngayon 2024, 2025 o nung VP na siya, hindi mo talaga makikita. Biglang sumulpot na lang dyan para maibabase natin, maibabangga-bangga natin yung SALN, yung binayad sa BIR, the senator judges, wants to find out na kailan ba nag-umpisa ito, yung kanyang wealth, di ba, yung yaman, magkano na ang kinita niya over the past several years.
kahapon Mayan ay na-elect bilang committee chairman ng electoral reforms, kung di ako nagkakamali, si Senator Jinggoy Estrada. Ibig sabihin, kumbaga, kahit nakakulong, nire-recognize pa rin ng kapwa niya senador yung kanyang pagkasenador. Ang tanong ay kung papayagan na ba silang lumahok dito sa impeachment trial kasama si Senator Marcoleta. Tama, Jiggy. Umaasa yung mga kasamahan nila, Senator Jinggoy Estrada at Senator Dante Marcoleta sa minority bloc na baka naman pwede silang makasama, baka pwede silang makapag-participate, makapakinig ng personal doon sa mga witnesses na nag-a-appear sa impeachment court. Kung si Senator Erwin Tulfo ang tatanungin, sabi niya para sa kanya walang problema na mag-participate itong dalawang nakakulong na senador dahil anyway, sabi niya, senator pa rin sila, binoto sila ng taong bayan at hindi pa naman sila convicted. So ang sinabi rin ni Senator Tulfo sa ating interview, meron daw silang caucus o closed door meeting ng mga senators by next week. Baka daw mapag-usapan yan. Pero baka daw kasi mas mainam na rin na yung request sana nila Senators Marcoleta at Jinggoy Estrada address na rin sa Sandigan Bayan. Kasi kung papayagan sila ng Sandigan Bayan, then walang magiging problema. Kasi tinatanungan natin, paano ba ang mode ano ba ang option para mapadalo sila? Ang Senate ba sa impeachment court, susulat sa Sandigan Bayan? And paano ba? Gusto nyo ba na warm body sila, physically present sila o via Zoom? Yung mga bagay na yan, kailangan pang pag-usapan ng mga senador. At sinasabi nga ni Senator Erwin Tulfo, baka kailangan ang Sandigan Bayan ang magdesisyon. Pero nakausap din natin si Senate President Win Gatchalian at para naman sa kanya, wala silang magawang aksyon, wala silang mailabas na desisyon dahil wala rin naman daw formal request na ibinibigay sa kanya sila Senators Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada na gusto nilang mag-participate sa impeachment trial. Pero ang para kay Senate President Gatchalian kasi mahirap na usapan kapag suspendido yung isang senador. Kasi kapag suspended, like for example, Senator Jinggoy Estrada, suspended din siya sa pagiging senator judge. So far, dun sa dalawa, si Senator Jinggoy lang naman ang suspended, Senator Marcoleta hindi naman. So bagay yan na aabangan natin in the days to come kung talaga bang ibibring up yan. Kasi ang sabi ni Senator Tulfo kanina, pag magde-decide sila about that, hindi pwedeng majority block lang ang magdedesisyon. Siyempre, kailangan yung minority block, especially dahil miyembro nila itong dalawang senador na pinag-uusapan natin. At yan muna ang latest mula sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Susunod, prosekusyon bumuelta sa payag ni VP Sara tungkol sa pagkuha ng gunman. At Senator Lacson, tuloy ang laban sa kaaway niyang laway lang daw ang bala. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Bumuelta ang prosekusyon sa payag ni VP Sara na maaaring makakuha ng gunman sa halagang 5,000 piso. Nabanggit yan ng bise para bigyan diin ang talamak umanong gun violence sa bansa. Live mula sa Batasang Pambansa, nangungun sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, anong sinabi ng prosecution team sa payag ni VP Sara? Yes, Jiggy, hindi nga maiwasang magtanong ni Bicol Soro Party List Representative at House Prosecutor Terry Ridon kung itong 5,000 piso rin ba yung halagang igagawad ni VP Sara doon sa pagkontrata o pagkausap nga nung papatay kina Pangulong Bongbong Marcos. Yan pa naman mismo yung katatapos lang na ipresentang artikulong tinalakay ng prosekusyon doon sa impeachment trial nga ng bise nitong mga nakaraang araw. At gate pa nga ni Ridon doon sa usapin ng extrajudicial killings o EJ case malinaw na documented yung mga nakahaing kaso sa International Criminal Court kung bakit nakakulong ngayon at nililitis ang ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay nga nung kanyang madugong war on drugs. At para naman kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong mukhang kabisado na ng bise yung mga issue na may kaugnayan sa karahasan at patayan. Kaya hindi raw maiiwasang itanong ng taong bayan kung paano nalalaman ng bise yung mga ganitong detalye sa pag-hire ng gunman. Narito yung pahayag ni Congressman Terry Ridon at Zia Alonto Adyong. With respect, I think the Vice President has a violent mind. Hindi ba? She's being prosecuted today on threats. The last thing I think any person being investigated on threats to do would be to talk about threats, no? At yun exactly yung pinag-usapan na naman po niyang muli. Yung pong contracting a killer for 5,000.
ayaw ko sanang tanggapin ng ating Vice Presidente ay mukhang meron siyang mga mastery doon sa patayan, sa kalsada. No? Pagdating sa kaharasan, violence, I do not want to consider her having this knowledge and this mastery. Pero the opposite speaks otherwise. Siya po mismo ang naglalatag. Ang Jiggy, wala pang ang sagot yung si VP Sara kaugnay dito sa mga pahayag ng mga kongresista. At kasalukuyan nga po nasa The Hague ngayon si VP Sara sa Netherlands para nga bisitahin yung kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong sa ICC. Jiggy. At Marian, anong asahan sa pagpapatuloy ng impeachment trial, lalo ngayon na inaprubahan na ni PBBM yung pagbubukas ng kanilang tax records? Jiggy, tatlong witness nga yung nakatakdang magbigay ng testimonya sa impeachment trial ni VP Sara sa susunod na linggo nga yan, simula sa August 3 at kabilang ng ariyan yung dalawang state auditor mula nga po sa Commission on Audit at yung director ng House Legislative Information Resources Management Department. At ayon nga kay Lead House Prosecutor at Batangas, Representative Jervy Luistro, nakatuon yung mga susunod na pagdinig sa pag-audit nga ng COA sa higit 612 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education noong kalihim pa nga nito si VP Sara. Nauna na ngang ipresentang witness Jiggy ng prosekusyon yung dalawang retired land bank branch managers. At kung babalikan natin, Jiggy, nabanggit nga nila na unusual o hindi raw pangkaraniwan yung higit kalahating bilyong pisong in-encash noon ng mga opisina ni VP Sara. Pero hindi rin ito illegal. Pero gate nga ng prosekusyon yung natunghayan nating mga testimonya kahapon mula doon sa mga dating land bank branch managers ay appetizer o patikim pa lang. In-establish pa lang kasi dito, doon galing nga mismo sa National Treasury o pondo ng bayan yung mga in-encash na pera bilang confidential funds ni VP Sara. Abangan daw sa susunod na linggo kung paano nga mailalatag yung umano'y pattern ng maling paggamit ni VP Sara sa kanyang confidential funds. Samantala, Jiggy, yung binabanggit mo nga na mga isinumiting dokumento ngayong araw mula nga sa mga bangko, BIR o tax records at yung AMLAC records ng mga asawang Duterte Carpio, gagamitin po yan ng prosekusyon doon pa sa pinakahuling article na kanilang ipipresenta. Ito nga yung unexplained wealth o yung hindi umano maipaliwanag na yaman ng BC at hindi nito pagdedeklara ng kanyang mga ari-arian sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALE. Yan muna ang latest. Dito sa kamera, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Nagpasaring si Senator Ping Lacson saan niya humirit sa kanya ng ceasefire sa kanyang ex-account. Sinabi ni Lacson na ayaw niya ng ceasefire. Banat niya, anong uri daw ng tao magdedeklara ng gera na toy gun at laway ang bala. At ang gantihan ng bomba ay biglang atras sa laban at pabulong pa. Hindi binagit ni Lacson kung sino tinutukoy niya pero nitong Martes, nagsumiti siya ng mga ebidensya sa umano'y ghost project sa Taguig na baluarte ni Senator Alan Peter Cayetano. Inungkat ni Lacson ng mga anyay manumalyang proyekto sa lungsod matapos punayin ni Cayetano ang lumobo niya umanong yaman. Sumagot naman si Cayetano sa pasaring ni Lacson. Tinanggi niya na sa kanya galing ang hiling na ceasefire. Muli rin niyang giniit na handa siyang harapin ang investigasyon sa tamang forum. Ang salitang ceasefire hindi po nanggaling sa akin. Sabi ko, walang problema ako kung ano nasa harap ko, yun ang gagawin ko. Basta pag may lumabas na ebidensya or may bagong issue, kailangan lumabas yung totoo. So sabi ko, haharapin ko. Ang hiningi ko nung tinanong ako, yung salitang ceasefire sa ibang senador na galing yon. At ang sagot ko nga, guys, hindi nyo kailangan kausapin kasi titignan nyo nga. Tahimik nga lang ako, inihintay ko lang yung aligasyon. Susunod, ERC at power distributors nag-isa sa pagdinig ng Senado ukol sa sinisingil na system loss charge. At DOTR may agam-agam sa donasyong lupa ng mga bilyar para sa LRT-1 Extension Project. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Ginisa ng mga senador ang Energy Regulatory Commission sa pagdinig ng Committee on Energy kaugnay sa isyu ng mataas na singil sa kuryente. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, saan sa metro ang naging pagdinig?
Sumentro nga itong hearing ng Senate Committee on Energy kanina doon sa posibleng pagtatanggal ng system loss charge. Base na rin sa sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang SONA. Ito kasing system loss charge ay isa dun sa mga tinuturong dahilan kung bakit napakamahal ng kuryente natin dito sa Pilipinas. So itong hearing na nga ito, ang goal talaga nito masuri o ma-analyze kung bakit napakamahal nga ng singil sa kuryente natin. At dito na na-question ng mga senador, yung mga stakeholders sa industriya, kung bakit sinisingil itong system loss sa mga consumers. So itong system loss, Jiggy, medyo komplikado ang konsepto nito. Ito yung yung kuryenteng nasasayang dun sa paghahatid ng kuryente mula sa mga power plant papunta sa mga bahay o sa mga establishmento. Kasama din dito sa system loss charge na ito, yung kuryenteng nananakaw gamit yung mga jumper o yung mga illegal na koneksyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Senator Erwin Tulfo. Bakit hinayaan nyo ang mga distribution companies na singilin kaming taong bayan na hindi naman namin kasalanan? Na tayo ay pinaparusahan, yung isang consumer, dahil ninakawan si Meralco o si whoever it is sa distribution utilities, babawiin sa amin? Why did you not act on it? At Gerard, anong sagot dyan ng ERC? Jiggy, ang sabi dyan ng Energy Regulatory Commission, nakasaad kasi sa batas na pwede itong singilin ng mga distribution utility sa ating mga consumer. Pero may mga dito sa batas na ito, yung Electric Power Industry Reform Act o yung EPIRA, dito rin nakasaad kung hanggang magkano lamang yung pwedeng masingil sa mga consumer. So sinasabi rin ng ERC, pwede naman daw tanggalin yung parte na na sinisingil sa atin yung mga nananakaw na kuryente kasi ito nasa around 1 or 1.5% lamang ng system loss charge. Pakinggan natin ang pahayag ng ERC tungkol dyan. Sa RA 7832, kaya ito nga pong system loss caps ay naunang nailagay dyan sa batas na yan dahil ang layunin talaga ng batas ay mas mapababa yung level ng non-technical system loss dahil ito nga pong batas na ito yung anti-pilferage. Parang lumalabas nga din po doon sa EPIRA na maaring tingnan itong non-technical system loss at magkaroon ng regulasyon para ito ay ma-minimize na ang pangongolekta sa mga consumers po. Jiggy, ayon naman sa Meralco, sabi nila masigasig naman daw sila sa paghahabol dito sa mga illegal na connection na ito. In fact, medyo mababa yung kanilang system loss na nanggagaling mula dito sa mga nakaw na kuryente. Pero kung mas paiigtingin pa raw nila ito at hindi ito ganong kadali, ibig sabihin nito ikakailangan nila ng mas maraming tauhan na magbabantay sa kada 1 kilometro ng electric posts. At syempre, yan mag-i-entail yan ng gastos na in the end, sisingilin din sa ating mga consumer. So tinablayan ni Senator Erwin Tulfo. Paalala lang si TV5 Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman ng Meralco. Pakinggan natin ang pahayag ng Meralco. So ang solusyon, kung gusto natin i-eradicate or tanggalin talaga ang non-technical loss, kailangan damihan namin yung personnel na 24/7 nag-i-inspect dito sa mga kabahayan na to. So kung gagastos po sila ng mas malaki kaysa sa magiging pakinabang ng customers dito sa system loss na tanggalin natin. Parang ayaw ninyo magka-incur ng losses. Business, sir, ay may mga losses. Dapat you have to be prepared for that. Jiggy, may mga susunod pang pagdinig tungkol dito sa isyong ito para mahimay nga yung mga detalye patungkol dito sa posibleng pagtatanggal ng system loss charge sa ating electric bill. So sa ngayon naman, habang hinihintay yan, sa ngayon naman daw ay sinimula na ng ERC yung pag-audit o yung pagsilip doon sa kontrata ng mga power generation companies at mga distribution utilities para makita kung patas nga ba yung pagsingil nila sa atin ng mga consumers. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. 2 sa 6 na lote na idodonate sana ng mga Villar para sa LRT-1 Extension Project ang nakasangla sa isang bangko ayon sa DOTR sa panayam sa programang Ted Filon and DJ Chacha sa True FM. Sinabi ni Transport Secretary Giovanni Lopez na maaari pa rin i-donate ang mga loteng nakasangla pero dapat daw protektado ang interes ng gobyerno. Saklaw ng extension ng 4 na station mula Las Piñas hanggang Bacoor, Cavite. Nakikipag-ugnayan na raw ang ehensya sa Villar Group tungkol sa lupang kailangan sa pagtatayo ng makaragdagang istasyon ng LRT-1.
Wala pang payag sa ngayon ang mga Villar. Bibigyan ko po sila ng 15 days. Pag-isipan na lang po nila ngayon yung ating sinasabing take it or leave it offer. Para kapag nag-meeting po kami next week, sasabihin lang nila oo at saka hindi para matapos na rin po kami sa problema namin. Susunod, makatutubong AITA sa Kapas Tarlac nangangamba dahil sa itatayong PAC Silica Hub. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Nangangamba mga katutubong AITA sa Kapas Tarlac na mapaalis sila sakaling ituloy ang pagtatayo ng PAC Silica Tech Industrial Complex sa lugar. Live mula sa Bamban Tarlac, nangungunan sa balita si Mon Gualvez, exclusive. Mon, una sa lahat, may ideya ba ang mga katutubo na may itatayo pala dyang PAC Silica? Actually, Jiggy, aminado ang mga katutubong AITA sa Kapas Tarlac na wala silang kaide-ideya o nalalaman pa patungkol nga dito sa PAC Silica. Nakapanayam namin ang ilang katutubo na nakatira sa may sitio Manabayuca na sakop ng Barangay Odonel na kabilang sa mga posibleng madamay ng gagawin ngang PAC Silica or High-Tech Industrial Complex. Sabi ng isa sa mga elder ng komunidad, so far, wala pa naman daw nagtutungo sa kanilang lugar ng mga tauhan ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Ito kasi, mga kapatid, yung nangangasiwa sa New Clark City na siyang pagtatayuan naman ng PAC Silica. Pangungunahan ng Estados Unidos yung naturang proyekto na may layuning magtayo ng isang international ecosystem na ang produkto ay mga semiconductor chips at artificial intelligence computing. Ang problema, base sa dokumento na kuha ng News 5, kabilang itong sitio Manabayucan sa 11 specific na lugar na maapektuhan o madadamay sa gagawin ng proyekto, kaya hindi maiwasang mangamba ng mga kapatid nating AITA na oras sila ay mapaalis sa kanilang mga tinitirhan. Kaya sa ngayon, wala raw silang ibang magagawa kundi ang makiusap lamang. Pakinggan natin ang pahayag ng ilang mga kapatid nating AITA sa aming panayam. Aliman po pa kami paalisin. Ayaw po namin umalis talaga. Dito po dito na po kami talaga tatanda hanggang humina. Yun po ang talagang pakiusap namin sa kanila. Kahit na po babayaran nila, sir, ayaw po namin nakuha na kung pera lang sa amin, ayaw namin po yung kasi dito po kami nabubuhay. Tulad sa mga tanim na po namin ngayon. Naiyak ako, sir, kasi mahal ko po kasi yung bundok dito sa amin kasi lupa ng nuno po pa namin. Kung sino man pong maawa dito sa amin, wag po kaming palisin dito, sir. Wag po kaming idamay. At Mon, yung kung hindi alam nitong mga katutubo, yung sitwasyon, ibig sabihin talagang BCDA lang yung nakapag-usap at masasabi natin na halos walang public consultation dahil technically hindi naman sila pwede talagang paalisin dyan dahil ancestral domain, yung kanilang mga tinitiran dyan. So kung sakaling ituloy na talaga ito, dahil may kasunduan na yung iba't ibang government, papaano mangyayari? Anong gagawin ng pamahalaan natin doon sa mga katutubo? Jiggy, kung LGU ang tatanungin, wala pa talaga silang plano in terms of kung saan i-relocate if ever man na mapaalis nga itong mga kapatid nating katutubo at yung iba pa mga residenteng maapektuhan dito sa PAC Silica. Yan ay lalot hanggang sa ngayon, hindi pa nga rin doon nakikipag-ugnayan sa kanila ang BCDA. Kaya patuloy silang nananawagan ng dialogo at yung binabanggit mo nga rin na public consultation man lamang. Pero nauna na rin namang binanggit ng BCDA sa ilang mga pahayag na hindi sila magdadamay ng mga ancestral domain at handa rin naman daw silang magbigay ng tulong para sa mga maapektuang mga magbubukid. Sa gitna naman ng nagpapatuloy na agam-agam ukol sa proyekto, sinabi ng Malacanang na pwede pa rin naman daw na baguhin yung ilang mga probisyon sa agreement ng PAC Silica para sa mga stakeholders. Kaya ipagbigay alam daw kaagad sa mga concerned agencies yung mga tanong at iba pang nakikitang problema tungkol sa programa para maayos kahit papano. Narito ang pahayag ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
Actually, kaya nga po ito ay inihahayag ng ating pamahalaan patungkol sa Paksilika dahil kung sino man po yung ibang mayroong issue patungkol sa di umano magiging problema sa supply ng tubig, sa supply ng kuryente, lahat pong ito ay isinasaalang-alang ng pamahalaan. At Mon, kahapon, no, unang mong pinakita yung kalsada na ginagawa na, no? Ibig bang sabihin ito na talaga yung pagsisimula nung hub na ito? Well, sa ngayon, Jiggy, inaayos pa naman yung pinaka-framework agreement ng naturang proyekto na target pirmahan sa huling bahagi or quarter ng taon. Oras na maisapinal yan, sa 2028 pa sisimula ng pinaka-construction para nga dito sa AI Hub or Paksilika. Pero dahil sa mga nakikita ngang development sa paligid, hindi maiwasang isipin nga ng mga lokal na pamahalaan at mga residente na tila done deal na ang proyekto. Katunayan, sa pag-iikot nga rin ng News 5 dito sa paligid, dito sa lugar, bukod sa konkretong kalsadang nakita namin itong mga nakarang araw, napansin din namin ang libo-libong naglalakihan ng mga solar panel na patuloy na itinatayo malapit ito sa most probably affected areas. At yan ay talagang kasabay ng mga iba't iba pa mga development na ginagawa sa paligid. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez live mula sa Bamban, Tarlac. Nababahala ang MMDA sa mga nananadya umanong barahan ng mga kanal para bumaha. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre, itong dahilan kung bakit konting ulan lang, baha agad dito sa Metro Manila. Partikular daw sa EDSA Buendia hanggang Taft Avenue kahapon. Paliwanag ni Torre, agad inspeksyon ng kanilang tauhan ang mga drainage sa lugar. Doon na-discover ang mga nakabarang basura. Tingin pa ni Torre, pinagkakakitaan kasi ang baha. May nakikita naman tayo na may mga deliberate attempts talaga na yung ating mga drainage medyo sinasadyang barahan para pag may tutulak, may kikitain, which is a very, very Pero hindi naman sinasabi ko na lahat ay ganyan. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.